po ang ibinebenta, okay naman ang titulo, malinis, walang problema. Pero may sabit ang mga nagbebenta, ibang katauhan ang kanilang pakilala. Abay, ano kaya ito? Sa Tagaytay, may isang malaking pelikula, di umano ang sikretong ginagawa. Halos handa na ang lahat. Ang location, mga bakanting lote. Ang props, mga titulo ng lupa. Ang script, tragic daw ang ending. Ang kontrabida, ready ng mang-api. Habang ang bida naman, walang choice kundi lokohin at apihin. May isang malaking problema lang, true to life o totoo daw ang story na ito. Nandoon na yung na-frustrate ka, di ba? Tapos parang naloko ka ng masamang tao. Naloko na! Si Lotte, hindi niya tunay na pangalan ang siyang gumanap sa papel na aping bida. Parang investment trust house, gano'n syempre. Lahat naman tayo nangangarap din na magkaroon ng investment. Diba? Nung una ay napakabait pa raw ng di umano'y kontrabida na nagpakilalang si Prima Adona. Sabi siya na meron nang inaalok doon na lupa na maganda ang presyo. Ang hinihingi nila kasi is 1 million down payment cash. Sabi ko wala akong perang ganyan. So, nagmamadali sila kasi nga po ang ano nila is papunta sila ng Canada. Ngunit unti-unti raw lumabas ang totoo nitong kulay. So yung first payment is 500,000 niya, in-cash namin yun sa bank. The second 500 is post-dated check. Pinag-present siya ng ID, first ID, fake. Second ID, hiningan siya ulit, fake ulit. Tumawag na ang bank sa amin na itong katransaction niya walang genuine na ID. Kaya doon medyo kinabahan ako. Sinala sa registry ng deeds ang mga titulong ibinenta kay Lotte. Nung kinumpara namin yung titulo nyo sa titulo namin dito nakalagay sa vault, masasabi namin original siya. Pero nakapagtatakang pirated ang mga ID na ginamit na nagpakilalang si Prima Adona sa pag-encash ng cheque. Kaya inungkat namin ang totoong pagkatao nito. Pagdating sa address na nakasulat sa mga ID, nabigla kami sa aming nalaman. Si Prima Adona na aming katransaksyon at si Prima Adona na totoong may-ari ng lupa, magkaiba. Dagdag pa ng kanyang bayaw, nasa Amerika ang tunay na Prima Adona. Sus Mariosep! Ang nagbibidang Prima Adona kay Lotte, second rate, trying hard at copycat lang pala. Kaya naman kasama ang National Bureau of Investigation, Cavite District Office o NBI, Cabido at investigador. Isang eksena ang plinano para maaresto ang di umano'y impostora. Maagang dumating at pumesto ang mga alagad ng batas. Ilang oras ang lumipas, sa wakas dumating na ang di umano'y nagpapaprima doon ng kontrabida. Tila nagmamadali itong si impostora. Di na umupo at agad na niyaya si Lotte sa bangko para kolektahin ng pera. Excited? Maging sa second location, ika nga, may nagbabantay sa bawat galaw niya. Matapos ang ilang minuto, dumating na ang pinakahihintay na di umano'y Prima Adona puno. Kaya ang tauhan ng bangko sumigaw na ng action! Huli sa akto ang nagpapanggap na si Prima Adona Navarro. Tahimik kaming lumabas para hindi mabulabog ang mga tao sa shopping mall.
Hinala kasi ng mga operatiba, may kasama pa itong si Prima na maaaring nasa paligid lang. Susunduin daw si Prima ng mga kasama niya. Hello? Sunduin mo ako dito sa parking. Sunduin mo ako dito, ha? Hintay kita dito. Muling pumesto sa di kalayuan ang mga operatiba. Ilang minuto ang lumipas, inindya na ang kontrabida ng co-actor niya. Sa estudyo ng NBI Cavite, dinala ang nahuling artista. Dito namin nakilala ang totoong pagkatao niya. Grace Skelton, sa totoong buhay ang 34 na taong gulang at taga Valenzuela. Dati siyang nag-aral ng puso nursing pero walang permanenteng trabaho. Matagal mo yung ginagawa to? Hindi po. Oo, ba't parang ang galing-galing mo raw? Ngayon lang po, naano lang po kasi sabi, hindi na po raw po pwedeng umayaw. Kasi po na ano nga po, sabi ko mabait sa mag-asawa, yun ko na. Sabi niya 30 daw po, pag naano na po na 30,000 po. Ano mapupunta sa'yo? Opo. Ilang oras ang lumipas, hindi pa pala tapos ang shooting. Ang akala pa rin ng mga kapwa-artista ni Grace ay nasa kanya pa rin ang pera. Hello, Noel. Kanina di ba nagpapasundo ko sa'yo sa may parking lot? Eh, napansin ko may umaano sa akin, may parang sumusunod-sunod. Kaya sumakay ako ng bus, napunta ako dito, Noel, sa sa may Tagaytay. Tagaytay pala yung nasakyan ko. Doon mo na ako dito. Kasi gabi natatakot na una sa akin yung pera. Kaya naman isang follow-up operation ang isinagawa. Dito na, sa harap ng... Medyo matawa, sir. Medyo matawa. Pagdating ng iba pang task ng palabas, ang mga alagad ng batas muling nag-lights, camera, action! Baka may tao sa likod, baka may tao sa likod. Baka may tumakbo, baka may tumakbo. Dakip agad ang dalawa. Sila ay nakilala na sina Odi Batino, 54 na taong gulang, at si Donald Mirano, 44 na taong gulang, parehong residente ng Tagaytay. Pagdating sa studio ng NBI, kanya-kanya ng actingan at batuan ng linya ang mga artista. Pakita mo yung mga text. Nasa na ang cellphone para makita nyo yung mga text nila. Ay, hindi naman nung namin kilala Miss Navarro at Mr. Navarro. Yun yung title na yun, idinaan lang ho ng pamangkin doon sa opisina ko po. Yung title na gusto mo pinagbibili mo nilang lupa. Makikarapatan kayong manahimik at... Ayon sa NBI, hindi na raw bago sa kanila ang ganitong uri ng mga palabas o racket. Iniiba lang daw ang script at mga kasali. Isa na namang modus operandi na sa swindling, kung saan ang mga sindikato o ang mga taong involved ay nagre-research at ginagamit ang mga totoong pangalan ng lot owners at sila ang nagpapanggap. Dahil sa mga kaso, mukhang hindi happy ang ending para sa mga kontrabida ng istoryang ito. Yung kaso po natin dito kay Grace Skelton is sasampahan po natin sa Fiscal's Office ng STAPA in relation to Article 172 ng Revised Penal Code. Ito po yung STAPA kasi by use of false pretense, gumamit po siya ng ibang pangalan. Yung isang isasampay is falsification kasi may mga falsified documents na sinabit siya na notarize itong mga to. Makailang take naming sinubukan makipagbatuan ng linya sa totoong Prima Adona Navarro, ngunit hindi sila nagbigay ng payag. Mga kapuso, lagi po nating tandaan na ang buhay ay parang pelikula lamang. May mga bida, may mga kontrabida. Kaya huwag tayo basta-basta magtitiwala dahil baka ang maging ending ng inyong istorya, mutata! Susunod, mga miyembro ng networking sa Ortigas kung mamilit ang lupit